sa city. Wala. Tapos, ang 11 na ban. Pagbalik namin, mayroon na nakatira sa 41 hectares. Anahin naman. Ay, yung tatay ng mabait. Binigay. Wala sa plano yan. Nagkagera. Mayaman ka. Bakit? Pag mayaman ka, may plano ka pag maging mahirap. Sa plano. Yung mahirap, may plano maging mayaman. Diba? Pero yung mayaman ay walang plano maging mahirap yan. You're not in control. At sabi nga sa iba pang teksto na, aba, mayaman na ako, ano kayang gagawin ko? Sige, magpatayo ako ng mas malaking bodega. Di ba? Alala niya yan? So, ang gagawin ko, malaking bodega ko at sabihin ko sa sarili ko, okay ka, tula. So, kakain na lang ako, iinom, matutulog. So, wala ka na talagang ibang nag-isip. Pero sabihin sa'yo ng Panginoon, oops, kabayang gabi, tikot ka na. Ang nangyayari sa plano. Wala. One of the greatest fear of humanity is not having control. And not even, mas masakit sa relasyon. At sabihin mo ngayon, may control ka ba sa partner mo? Yung mahirap na yun. Not in control. Even in relationships. We can only provide, ito na mamaya, foundations, but you cannot have control. Wives, we are sinking. Pagod na ako, Father, yun ang sinasabi. Yun nga, kasi siyang yung ministry mo. Mag-resign ka na sa 5, maintain mo na lang yung 4. Pagod na ako. Pero okay pa yan, pag sinabing, pagod na ako, Father. Pag ang sabi niya, pagod na ako. Ayan. Delikado na yan. Pagod na. At na lang sinali. Burnout is not just about work. Burnout can enter into relationships. Yes. Pagod ka na sa kasama mo. Pagod ka na sa isang anak mo. Pagod ka na. At yun ang mas nakakapagod. Relationships. These are destiny situations, burnouts, disappointments. Inasahan ko na ito tapos hindi nangyari. Disappointment. Frustrations. These are the fears presented in the text. So, kung napapansin ninyo, natakot ang mga disipulo nung una sa bagyo. Pero sa ending ng kwento, natakot sila kay Jesus. Nung pinakalma ni Jesus ang bagyo, ang storm, natakot pa rin. Mas natakot na sila ngayon kay Jesus. So nalipat yung takot. Hindi nawala. The disciples fear storm before it ends. And they fear Jesus after it ends. Bakit? Because encountering the Word, encountering Jesus, is more unsettling than chaos. Totoo. Naaalog ang sikmura. Naaalog ang filter. Naaalog ang puso. Ito ang mas nakakatawa. At sasabihin, sino kaya ito na
kahit ang bagyo ay sumulugsa. Sino kaya yun? At kasunod nga, ano kaya ang mangyayari sa atin kung susunod tayo sa Kanya? Divine authority is more unsettling than chaos. Si Father Ferdy, sa plano niya maging artista. Hindi naman sa artistahin din talaga. Diba? Pangarap sa mga maging artista. Ba? Ako din, may pangarap akong artista dati. Kasi may kahawig daw ako eh. Si Tonton Gutierrez. Matatanda lang makaka-relate niya. Diba ba yan? Pumayag ka na, speaker ako ngayon. But God one day came to his life and everything was unsettled. Nakalong. Meron tayong dalawang sisters. Dalawa lang ba dito? Meron pa dito sa gilid. May mga plano din yan. Sila sister Maging Sasha. mayaman, maging Maalala ko lang. artista, ano pa sister? Maalala ko lang sister. Mamaya. But Sister God Sasha. came to a certain point in life at naalong. Unsettling. Ganon din kayo. Gusto ko naman sana na ganito, ganyan, naman. Ano ba naman ito? Pinasok ko. Tapos hindi ka naman maka-resign. Dahil gusto mo. But it unsettles.